Hello po sa lahat po ng mga Barda fans, Barda supporters, and Barda lovers. Dahil pag-uusapan po natin ang ilan sa mga interview ni Mr. David Licauco kung saan tahasang siyang natanong about sa kanya mga investment. At the same time, natanong din po si David patungkol po kay Miss Alex Manalang. Na tila baga parang napikon no, si Mr. David patungkol dito nung natanong siya. So sabay-sabay nating panoorin ito tapos mag-interact lang tayo no sa interview na to. Let's watch this. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. First, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong masalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood, palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Let's go back to the video. Yeah, I mean, it's really worth it to go to Siargao. Pero bakit? Sa Dola. Talaga? So, bakit sa Siargao at hindi sa Bora o sa Palawan? Sa Ang gusto lang namin sa Siargao, ano talaga nung lifestyle. Like, it's super relaxed. People are nice. Walang judgment. Diba? So, actually kept on extending. When I was there, it was supposed to be 1 week, 10 days, 15 days. Oh, it's really true. Kaya yung mga foreigners natin. Kaya sana talaga yung gobyerno ay mag-invest sa para magmura, mas para maraming Pilipino makapunta. So yun. Alam nyo, pag tinatanong kasi si David kung bakit daw sa Siargao, hindi daw sa ibang place. Kasi isa lang naman ang tinatanong, gusto nilang malaman dyan eh. Kasi baka iniisip nila, dahil nga si Alex Manalang ay taga Siargao daw. Yun ang info na taga Siargao daw yung babae na yun. Kaya doon daw decided si Mr. David Licauco na magtayo ng kanyang negosyo. Pero ang totoo niyan, si Mr. David Licauco, kaya gusto niya na doon siya magtayo ng negosyo niya kasi nga sabi niya hindi pa masyadong maraming yung ba parang hindi, kumbaga sa Boracay kasi laging puno yung napakarami ng mga negosyo doon, establishment. Pero ang Siargao kasi talagang ito yung isang place kung saan hindi pa siya ganun ka-congested. Tapos ang dami pong mga foreigners na nagpupunta doon sa lugar na yon. Kaya talagang yun yung reason niya no. Tapos gusto niya rin talaga na mag-explore pa sa Siargao dahil marami nga magagandang bagay sa Siargao. So yun yung laging ine-expect kasi ng mga reporters na kaya gusto ni David Licauco sa Siargao kasi nga meron pong babaeng nalilink sa kanya doon sa Siargao na yon. So ito papanoorin pa natin. So sana marami na rin bilipat from abroad. From abroad pupunta doon, mga taga Manila pupunta doon. It's really nice, very peaceful. Ayun na. It's good. People are nice, super nice. So pag tapos na yung resort, mas makikita ka. Most likely. Pero may chance na mag-settle ka doon sa Siargao. Not really. Siyempre, logistically nandito yung negosyo natin, yung trabaho natin. So, most likely. So in case Mag-manage. Kuha tayo ng tao. Siyempre, before anything else, kailangan ko ayusin yung sistema. Diba? So after this show, plan to go there. Pantay ako ng construction dahil hindi naman pwede. Pagpapabayaan mo lang. So, mag-stay ako doon siguro, pabalik-balik. Ilan kayo na investor? Grabe no, sabi ni Mr. David Licauco, possible daw na pag magpapabalik-balik siya sa Siargao dahil nga may negosyo siya doon. Pero it doesn't mean na magse-settle down na siya sa Siargao. Yun po yung kanyang sinabi dito. So ito na po yung the very question for Mr. David Licauco na tila sinasabing napikon siya nang matanong tungkol kay Alex Manalang. Let's watch this. Yung Siargao ngayon Uy, nawala. So within this year? yung Siargao ngayon April. Siguro bukas ako rin. December. Wow! David, sino si Alex Manalang? Yan. Ano pa alam mo? Nalalo ko na naman ng ano. Nalalo ko na naman David. Sina friend. Ano
Girlfriend mo ba siya? Ano ba yan? Wala siyang narinig. Alis na siya. Thank you. Halika mag-picture tayo kay David na lang. How's your love life? Picture tayo kay David. So nakita niyo po yung reaction ni Mr. David Licauco habang tinatanong siya patungkol kay Miss Alex Manalang. So medyo ang tanong lang kasi kung totoo bang girlfriend niya si Miss Alex Manalang. That question was answerable by yes or a no. Pero si Mr. David po ay parang mas minabuti niya na hindi sagutin yung mga allegation o yung mga tanong na ito. Kasi kung tutuusin, pwede niya naman yung sagutin niya ng yes or a no. Kung girlfriend mo talaga si Alex, di sabihin mo yung totoo. Kasi single naman si Mr. David, wala naman siyang sasaktang ibang tao. Although talagang magkakaroon ng malaking epekto yan sa love team niya with Miss Barbie Fortesa at sa mga upcoming, no? So, sa ngayon po, ang sabi ni Mr. David dun sa kanyang kausap na talagang yun talaga yung gustong tanungin ng mga reporters from the start, diba? Tinanong kung magsisettle down siya sa Siargao kasi nga parang napapabalita na taga ron nga si Alex Manalang. Tapos sumunod, hindi na sila nakatiis, nagtanong na sila kay Mr. David na kung girlfriend niya ba si Miss Alex. Pero ang sagot ni Mr. David ay parang medyo napikon siya sa mga tanong na yun kasi napaka-personal at wala pong kinalaman yun dun po sa kanila pong ilalabas na serye nitong si Miss Jillian Ward, diba? So, all in all, wala pa rin naman talagang pag-amin mula kay Mr. David Licauco kung ano ba talagang relasyon niya kay Miss Alex Manalang na yan, na talagang the so-called girlfriend of Mr. David Licauco. Pero sa ngayon, ang pinakamaganda nangyayari kay Mr. David, sa unang araw kasi ng kanya pong teleserye na Never Say Die, sila po ay nakakuha ng napakataas na rating. Sabi dito, Never Say Die got 7.1% and My Father's Wife got 5.7 and Sanggang Dikit 7.2, Beauty Empire 4.7, Pulang Araw 12.8, Sangre 13.7, Maria Clara at Ibarra 15.1%, maging sino ka man. Pero yung kanila pong rating na to is hindi rin naman lumalayo dun sa dating ratings na nakukuha po ng mga teleserye po ni David, ano. Pero pinakamataas talaga niya is yung Maria Clara at Ibarra compare dito po sa kasama niya si Jillian. Kaya congratulations Mr. David Licauco na sana nga talagang masustain po nila yung mataas sa rating na ito at patuloy pa rin nating suportahan ang kanya pong teleserye. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.